magandang hapon po. Alam niyo guys, may share lang po ako sa inyo, no? Napakahirap po pag yung asawa mo OFW. Sobrang hirap po talaga guys. Pero alam mo po, karamihan po kasi dun sa naghihiwalay. Basta dumadating po sila, iba dun dumadating sa point na yung mag-asawa naghihiwalay. Ako naman po, sa awa naman po ng Diyos, matagal na po yung asawa ko sa abroad. Dumating din po sa point minsan na nalihis po siya ng landas, pero lahat po yun nalaman ko, nahuli ko po siya, pero hindi po ako nag-give up. Yun lang po yung mahirap pag nasa abroad yung asawa mo, pero sa awa naman po ng Diyos nagbago naman po siya. Lahat naman po nag-effort siya. Nag-effort po siya, ginawa niya po ang lahat para bumalik po yung tiwala ko sa kanya. Kaya alam niyo ba guys, yung ginagawa namin ngayon, lahat po ng pinapagawa ko sa kanya, kahit minsan hirap na rin siya, pinipilit niya rin pong gawin para wala na pong away. Kasi dumating din po ako sa point na wala na talaga akong tiwala, na depressed pa ako. Nagkaroon ako hanggang ngayon po guys, nagkaroon ako ng parang trauma. Na once a minute, or a minutes na hindi ko siya makontak, kung ano-ano na po ang pumapasok sa isip ko noon. Kahit hanggang ngayon po, kahit kung ano na po pumapasok sa isip ko. Kasi nung time na yon, hindi ko po alam kasi napakagaling ko talaga manghuli. Kasi lahat po nahuli ko talaga sa messenger niya. Kaya sabihin mo, hawak ko po yung account niya is gumagawa po siya dati ng mga fake account niya. Pero nahuli ko po siya dahil sa kutob ko lang po. Pero ngayon po, hanggang sa umuwi po siya. Kumbaga, dun, mahirap ibalik. Pag once nasira ka na, mahirap ibalik. Pero pinipilit ko po siya. Kaya minsan nagtatalo kami. Pero naging usapan po namin is, kung talagang wala nang siyang ginagawang kalukuhan at kung mahal niya ako, lahat ng gusto ko, susundin niya. Pero ginagawa naman po niya. Doon po sa trabaho niya kasi bawal po yung cellphone. Pero may ginagamit po siya doon, di keypad. Hanggang sa umuwi po siya noon, ang usapan namin pag umuwi siya, wag na namin i-open yung bagay na kung anong past niya dati na pinag-awayan namin, namutikan na kami kasi parang kinalimutan na niya yun. Kumbaga ayaw na niyang paulit-ulit na babanggitin ko kasi bumabalik lang sa isip niya. Hanggang po sa umuwi siya dito sa Pilipinas. Tapos, doon pa lang din sa ibang bansa nangako na siya na wala na, as in wala na kasi ayaw niya masira ang pangalan niya. Hanggang sa umuwi siya ng Pilipinas, hanggang sa nag-usap kami, nag-promise siya na wala. Pero lahat ng gusto ko gagawin niya. Pero, ginawa naman po niya. Doon ko po siya napatunayan na talagang wala na po siyang ginagawang masama. Siguro taon na rin. Pero, sa taon na yon na sinabi niya nagbago na siya, hindi ko doon pa rin yung pag-aalala ko May time na minutes, hindi ko siya makontak. Mabalik siya sa isip ko na nag-log out siya, or nag-open niya pang ibang account niya, yung parang ganun po ba. Pero minsan nawawala na pala siya ng signal. Etong huli po, pumapasok siya sa trabaho, iniiwanan po niya yung cellphone na may camera. Bago siya umalis ng trabaho, naka-open po yung cellphone niyang may camera. Hindi po niya yung pinapatay hanggang sa pag-alis niya po ng trabaho. Kaya pag umalis po siya ng trabaho, parang CCTV po siya, naka-open lang po siya. Pero ginagawa ko po pag wala na siya, ako na po ko sa pinapatay ko na po siya. Tapos tatawag po siya sa akin pagdating niya galing sa trabaho, hanggang umaga na po yung walang patayan. Tapos ginagawa po namin, kasi ako po kasi di ba tayo pagkausap na rin sa Messenger, anytime di natin alam may kachat siyang iba. May ibang apps siyang ginagamit habang kausap tayo. Pwede siyang mag-chat sa ibang apps na gamit, di ba, sa baba. Ang ginagawa ko po ay pinag-i-screen share ko po siya. Habang kausap ko po siya, naka-screen share po siya. Alam ko po kung anong ginagawa niya. Yun po yung parang naging way ko para maiwasan ko na po yung pag-iisip, yung parang depressed na po ako. Doon na po tayo dumadating sa point na walang araw po na hindi kami nag-aaway. Kasi parang pag nawalan siya ng signal, or minsan pag namamatay yung cellphone niya, nag-hysterical na po ako, sobrang galit na po ako, kasi nandun pa rin po yung dati kong nararamdaman. Kaya minsan tuwing mag-aaway po kami, sinasabi niya kung wala akong tiwala, maghiwalay na kami.
Yun po lagi sinasabi niya sa akin. Pero, syempre ayoko na maghiwalay kami kasi may anak po kami. Lagi niya sinasabi sa akin na magtiwala ako. Dahil wala naman talaga siyang ginagawa na. As in, 100% nagbago na po talaga siya. Kasi una-una sinasabi niya matanda na siya. Ayaw niya maging watak-watak yung pamilya namin. Ayaw niya dumating sa gano'n na point na. Kaya lagi niya sinasabi na, as in, wala na siyang ginagawa. As in, wala na. Pero, parang may time na pag nawalan siya ng signal, nagagalit, bumabalik sa sunod, gumagawa siya ng kalukuhan. Kumbaga, parang inuungkat ko yung dati niya. Kaya lagi niya sinasabi na gagawin niya na lang kung gano'n na laging inisip ko. Parang gano'n ba? Kasi pag sinasabi ko sa kanya, ano lang, kumbaga parang nagdududa lang ako kasi hindi na mawala yun eh. Kasi lagi sinasabi niya na kung wala na akong tiwala, maghiwalay na lang kami kung ganito na lagi na lang kami nag-aaway, puro na lang pagdududa, lahat naman binibigay niya sa akin, lahat ng gusto ko, sinusunod niya naman. Kaya ngayon po, sa pilitan minsan sinasabi ko, may tiwala naman ako sa'yo. Pero, once na bumabalik eh. Kaso ang lagi niya gusto niya kasing sa akin na as in 100% tanggalin ko na yung pagdududa ko kasi wala na talaga. Pero alam mo guys, napakahirap. Mahirap ibalik talaga. Pero itong nakaraan po, doon ko na po talaga napatunayan kasi wala na po siyang ginagawa. Nagulat po ako kasi po dun sa trabaho niya bawal po yung may camera. Yung ibang kasama po niya sa trabaho, nakakatawag sila sa messenger sa pamilya nila kasi may ginagamit po silang cellphone na pwede po yung messenger, lahat, touchscreen din po siya pero wala siyang camera. Pero pwede ka naman tawagan sa messenger pero walang camera, hindi kanya makikita. Parang gano'n. Kasi yun lang po yung allowed ngayon doon sa trabaho nila. Pero siya noon, wala siyang ganun kasi hindi kaypad lang yung ginamit niya. Doon ko napatunayan na siguro wala talaga siyang ginagawa kasi dumating siya galing sa trabaho doon. Bigla niya sinabi sa akin na mahal, i-issuehan na kami ng company ko ng cellphone na may touchscreen na may messenger. Pwede na kitang anytime tatawagan kita. Sabi niya gano'n, kahit habang nasa trabaho ako tatawagan kita. Sabi niya gano'n. Di sinabi niya sa akin, pero wala pa yung cellphone. Pero pa rin ako doon, nagduda ako. Di, 1 linggo, 2 linggo, lagi ko sinasabi, nasaan na yung cellphone? Lagi ko ginaganon sa kanya. Kasi sabi niya, hindi pa ini-issue sa amin. Tapos sabi ko, baka naman naibigay na sa inyo, hindi mo na sinabi sa akin. Ginano ko ba? Parang nagduda na naman ako. Kaya parang obsessed na ako na hindi ko maintindihan. Nagduda na naman ako, baka binigay na, hindi nilang sinabi sa akin, or baka mamaya bukas makalawas, sabihin niya, biglang binawi ng company na hindi na sila bibigyan, di ba? Pero dun ko napatunayan na nung dumating yung cellphone niya, hindi niya binuksan, hinintay niya dumating sa bahay. Tumawag sa akin sa messenger, nakabidyo ko siya. Doon niya binuksan yung cellphone na yung nakaharap ako. Natats ako doon, napaiyak ako syempre dahil totoo siya sa akin. Kasi kung talagang may iba siyang kalukuhan na ginagawa, hindi nga siya nagbago, hindi niya sasabihin sa akin na inisyon sila ng company nila ng cellphone. Kasi kung may kalukuhan siya, hindi niya sasabihin sa akin yun kasi anytime pwede niya maging katawagan yung babae niya doon eh. Kasi once sa trabaho niya, wala na kaming contact eh. Ang tawag na niya sa akin noon is mga alas 11 na rito ng gabi or alas 12 ng gabi doon. Siguro mga 7 ng gabi or alas 5 ng hapon, parang gano'n. Kung may iba siya, hindi niya sasabihin sa akin yun. Kaya nagulat lang ako, bigla niya sinabi sa akin yun. Di syempre natuwa naman ako, tapos siguro wala na talaga siyang ginagawang kalokohan. May panibago na naman kaming ginawang desisyon na naman ako na panibago. Sabi ko, sige ka ako. Total, may cellphone ka naman na may touchscreen. Pwede ba ka ako, nakikiusap ako? Kahit nasa trabaho ka, pwede ba tayo mag-usap? Walang patayan. Kasi nag-iisip na naman ako kasi yung oras na pinatay niya, doon nag-iisip na naman ako na baka pag pinatay niya, iba na naman ang tatawagan niya. Yun na lagi na ko eh. Tapos sabi ko sa kanya, maawa ka sa akin. Parang na ako napapraning eh. Sabi ko, kung pwede mo kahit sa trabaho ka, continue pa rin yung usap natin. Kaya sabi mo nagagawa ka, ilagay mo yung cellphone mo sa bulsa mo, basta huwag mo siyang papatayin. Tapos pag once na hawak mo yung cellphone, pwede ba mag-screen share ka para alam ko kung ano ginagawa mo, parang ganun ba? Sabi niya, mahal, pinaparusa mo naman sa ginagawa mo sa akin eh. Sabi, nahihirapan ako, sige na ako. Yung parang nagmamakaawa ako sa kanya. Pero alam mo guys, sinunod niya yun guys. Hanggang sa ngayon, nasa trabaho siya,
naririnig ko kung anong ginagawa niya, kung saan sila nagpupunta. Pag wala siyang ginagawa, papahinga siya, mag-screen share siya para nakikita ko siya na monitor kung anong ginagawa niya. Sabi niya, mahalibos ako ng cellphone na may gagawin lang kami, parang ganun po. Ganun na po yung naging sitwasyon namin, guys, hanggang sa ngayon. Hanggang sa pag-uwi po niya ng bahay, gagamitin niya naman yung may camera para tuloy po yung video call namin. Pero alam mo, guys, napakahirap. Kahit sabihin mo lahat ginawa na niya or nagbago na talaga siya, as in. Pero alam mo, guys, may time na pag naiisip ko yun, or minsan 2 minutes, 3 minutes lang na mawalan siya ng signal, or hamba biglang, kasi doon sa trabaho niya kasi, pag once nakausap po siya, pag may tumatawag sa kanya, nawawala yung call. Kasi minsan, pag nawawala minsan, medyo matagal konti. Siyempre, minsan tumatawag sa kanya, mga manager, mga engineer, parang ganun. Siyempre, tinatawagan sila, pinapalot yung trabaho. Kaso minsan, di nawawala. Sabi ko, bakit nawawala? Sabi niya, tumawag yung boss ko. Tapos, i-screenshot niya po yun, na, ayan, tumawag yung boss niya. Pero minsan po kasi, medyo may kahabaan ng usap nila, medyo mahaba. Alam mo guys, nanginginig na ako niyan. Bakit kaya ang tagal-tagal niya sagutin? Or minsan, hindi mo siya makontak eh. Na 5 minutes, na hindi ko siya matatawagan, ganyan. Alam mo guys, para na akong praning. Totoo yun. Bumabala sa dati, inaaway ko siya, minumura ko siya, at as in, sagad-sagutan ko talaga guys. Pag once na ganun po nangyayari, sagad po sa buto yung galit ko. Tapos nag-aaway na po kami niyan kasi nga eto na naman ako, bumabalik na naman ako sa dati. Pero ngayon alam mo guys, unti-unti ko na siyang binabalik. Para nagkaroon na ako ng trauma na talaga guys. Sa nangyari sa amin na panluloko niya sa akin nun, tumatak sa puso at isipan ko po yun, na trauma talaga ako. As in, sobrang trauma ko hanggang ngayon. Kahit sabihin po natin araw-araw, walang patayan, gabi, umaga, tanghali, kausap po siya. Nandun pa rin po yung nag-aalala po ako na basta kung ano po sumasagi sa isip ko. Kaya minsan, nililibang ko na lang po yung sarili ko. May time naman po na okay ako sa maghapon, malambing ako sa kanya. Pero may time po na hindi po natin maiwasan na kunting maliit lang po na bagay, bumabalik siya. Napakahirap po talaga pala pag mawalan ka ng tiwala. Pag wala ka ng tiwala sa isang tao, mahirap na po ibalik. Totoo yun, kahit sabihin mo gaano mo siya kamahal, or mararamdaman mo kung gaano kanya kamahal, may time po talaga na sumasagi siya sa isip ko, nasasaktan po ako. Parang nawawala po yung tiwala ko. Pero kahit sabi mo nandiyan po siya, napapagod po talaga ako. Pero lagi ko na lang po pinagdarasal. Yan po. Na sana tuloy-tuloy na po yung pagbabago niya. Maya-maya, oras-oras, minuto, sinasabi ko siya, I love you, I miss you, parang ganun, goodbye ka lagi dyan. Tapos minsan may time naman po na napupunta siya sa lugar na walang signal, sabi na walang patawag, bumabalik siya talaga, as in, hirap na hirapan po ako. Ibalik sa dati po yung sarili ko, yung nararamdaman ko. Hindi po maiwasan. Alam mo, minsan sinasabi ko lang, kung nandito ka lang siguro sa Pilipinas, mawawala yung gentong nararamdaman ko. Mahirap po kasi guys pag nasa malayo siya. Hindi po natin alam yung ginagawa nila. Or kaya sabi mo ganyan, araw at gabi, at lalong gano'n na may naging karanasan ka na, nawalan ka na ng tiwala. Napakahirap po. Pero nung umuwi naman po siya guys sa Pilipinas, ano naman po, 2 months po siya, hindi po siya lumalabas ng bahay na hindi ako kasama. Wala siyang hawak na cellphone. Ako lahat may hawak. At saka yung account niya hawak ko din po. Pero, hindi ko pa rin, parang hindi pa rin po ako kampante. Totoo yun. Sana po, matulungan niyo po ako. Kung ano po dapat gawin sa nararamdaman ko po. Yun lang po. Salamat.